Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na tayo. Walang intro-intro rito mga kababayan. Matindi ito. Hindi na uubra ang pambubudol ni PBBM sa mga Pinoy. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Grabe po ito. Pero mamaya natin pag-uusapan yan mga kababayan. Meron muna tayong pag-uusapan. Nakikita nyo yung nasa taas dyan. Ang sinasabi dyan mga kababayan, you want to improve the reputation of the Senate. Sabi dyan, no? Put Senator Risa Hontiveros as Senate President. Ba, matindi ito, matindi. Ito na po ang hinihintay natin mga kababayan na pagbabago sa liderato sa Senado, at ito na po siguro ang hinihintay natin na magpapabalik ng dignidad ng Senado mga kababayan at magpapabalik ng reputasyon at integridad ng Senado mga kababayan. Matindi ito. Oo. Yun ang sabi ng isang abogado rito mga kababayan. Ilagay mo daw si Senator Risa Hontiveros. Pag gusto mo anya ng gumanda ang reputasyon ng Senado, ilagay si Senator Risa Hontiveros bilang Senate President. Ayan. Ano kaya mangyayari mga kababayan kapag si Senator Risa Hontiveros ang naging Senate President? Baka hindi pa nagsisimula ang sesyon mga kababayan ay session suspended na kagad. O kaya hindi kaya puro index card ang mangyayari sa mga sesyon sa Senado mga kababayan? Pagka mayroon pong musyon at gustong itanong ang mga kapwa niya senador, ay kailangan marami siyang nakatambak na index card sa kanyang tabi mga kababayan para sa masagot niya ang mga ito. Grabe itong suhestyon ng isang abogado mga kababayan. Pero hindi naman natin minamaliit ang kakayahan ni Senator Risa Hontiveros, mentras basta merong index card, kayang-kaya siguro niyan. Oo, kayang-kaya niyan maging Senate President mga kababayan. Tanungin namin kayo mga kababayan ha. Mga kababayan naming nanonood dyan. Oo. Kayo po ba ay pumapayag na maging Senate President si Senator Risa Hontiveros? Paki-comment na naman dyan sa baba. Titignan natin kung ano ang pulso ng bayan dito sa suggestion ng isang abogado na kung gusto raw natin na bumalik ang reputasyon, ang dignidad, integridad ng Senado, ay kailangan daw ay ilagay si Senator Risa Hontiveros bilang Senate President. Ba, matindi. Titingnan natin ha. Babasahin po namin yung mga comment nyo, mga kababayan, tungkol sa bagay na yan. Bueno, dumako na tayo rito sa sinasabi natin kanina mga kababayan. Matindi ang bira ni Attorney Rowena Guanzon sa administrasyon mga kababayan. At talagang direktamente binanatan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ano po sabi niya? Eto panoorin natin to. Dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na ang pagsadsad sa negative 15% satisfactory ratings ni Pangulong Marcos Jr. ay patunay lamang umano na hindi na mabubudol ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino. Ito rin anya ang pinakamalala at pinakamababang ratings ng isang Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe naman ito. Negative 15 pala. Kaya pala ganito na lang ang reaksyon, opinion ni Senator Rowena Guanzon mga kababayan sa ating Pangulo dahil sa sumadsad di umano ang kanyang trust rating
sa negative 15 mga kababayan. At ito na raw po ang pinakamababang trust rating sa kasaysayan ng lahat ng naging presidente sa ating bansa mga kababayan. Matindi po ito. Kaya pala, sabi ni sabi ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan, ay hindi na daw anya mabubudol ni Pangulong Bongbong Marcos o PBBM ang mga Pilipino. Ano kaya dahilan? Eto ha. Report mula kay Eden Santos. Hindi na ubrang pambubudol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. O bakit? Ayon kay dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, patunay ang pagsadsad sa negative 15 ng kanyang net satisfactory ratings sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Grabe ano? Sa survey ng SWS, mga kababayan, negative 15 ang lumabas na trust rating ng ating Pangulo. Pero nakikita nyo naman ha, mga kababayan ha, nagtatrabaho, namimigay pa nga ng bigas na kaban-kaban eh. Nagbubuhat pa ng kabang-kabang bigas para ipamigay sa ating mga kababayan. Nag-i-inspection pa sa mga tulay. Pero bakit ganito ang naging resulta ng kanyang trust rating mga kababayan? Alamin natin. Tuloy. Ito pong survey na ito ay makabuluhan. Dahil ito yung sa lahat ng pinaggagawa niya para lang ma-improve yung image niya, ay hindi niya nabubudol ang tao at yan pa rin ang kalabasan, minus 15. Ayun, sabi ni Attorney Rowena Guanzon, kahit na anong gawin niya para ma-improve yung image niya sa harapan ng mga tao, ganun pa rin ang naging resulta ng kanyang trust rating, mga kababayan. Mababa pa rin. Isipin mo, negative 15, mga kababayan. Konting-konti na lang, mga kababayan, magiging zero na, mga kababayan. Bakit kaya? Ito rin ang pinakamalala at pinakamababang ratings ng isang Pangulo sa kasaysayan ng bansa. Isipin mo, pinakamalala, pinakamababang rating ng isang Pangulo sa kasaysayan ng bansa. Nangangahulugan lang ito na hindi na nasisiyahan ang mga Pilipino sa pamumuno ni BBM. Hindi na raw nasisiyahan. Kaya pala, hindi na raw nasisiyahan ang ating mga kababayang mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, matindi po ito ha. Never in the history na may presidente na ganyan ang rating sa SWS survey. Minus 15. Grabe. Kumbaga, nililibing mo yung patay sa 6 feet lang under the ground. Ito 15 feet under the ground. Matindi ang banat ni matindi talaga ang banat ni Attorney Rowena Guanzon. Parang lagi kong nababanggit ang senator dito sa Attorney Rowena Guanzon na ito. Hindi kaya magiging senador ito sa bahalang araw, mga kababayan? Pulsungan nyo nga. Paki-comment nyo nga dyan sa baba, mga kababayan. Pwede bang maging senador si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan? Kayo ba ay pabor? Gusto nyo ba na maging senador si Attorney Rowena Guanzon? Paki-comment naman dyan sa baba, mga kababayan. Tuloy natin. Naniniwala rin si Guanzon na ang negative 15 ratings ni PBBM ay tunay na pulso ng taong bayan. Mulat na umano ang maraming Pilipino sa kawalan ng konkretong aksyon ng gobyerno sa iba't ibang issue gaya ng oil crisis, pagsuspinde sa excise tax at VAT, buwis na kinukolekta mula sa mga mamamayan, gayon din sa flood control anomaly na wala pa ring napapanagot, at maging ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Alam nyo, mga kababayan, yung pagkadismaya ng ating mga kababayang mga Pilipino dito sa mga nangyayari sa ating bansa katulad niyan. Hindi po ba't ang daming nagsusulong na ibaba
alisin ang VAT sa kuryente o kaya ibaba, itaas ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino, pero walang nangyayari, walang aksyon, walang konkretong aksyon na ginagawa, mga kababayan. Patuloy po na nagdurusa, naghihirap ang ating mga kababayan dahil sa taas ng mga bilihin, isabay pa yung mataas na tax, mga kababayan. Hindi inaaprubahan o ayaw palusutin nitong Executive Secretary, si Ralph Recto, itong pagbaba o kaya pag-alis ng bots dyan sa kuryente, si Mr. Batman ito, mga kababayan. At hindi lang yan mga kababayan, yung napakabilis na magtaas ng presyo ng petrolyo, pero pag magbababa sila, napakakukunti, halos bahagya lang, hindi mo maramdaman. Pagkatapos ito pang impeachment, mga kababayan, na sinasabi ng ilan lang naman na gustong-gusto raw nila, samantalang ang talagang gusto ng karamihan sa ating mga mamamayang mga Pilipino, ayaw nila niyan, mga kababayan. Dahil yan ay political ano lang yan. Bakit mo sinisingle out naman kasi? Napakarami namang mga opisyales ng gobyerno, yung kanilang mga confidential funds, bakit ang BP Sara lang ang tinitignan at tinitira, mga kababayan? Mas malaki pa nga, 1.4 billion ba? Yung, o 1.7 billion, yung confidential fund ng ating Pangulo. Bakit hindi ninyo questionin? Bakit ang BP Sara lang, mga kababayan? Hindi natin ipinagtatanggol dito, hindi natin sinasabing o hindi natin pinapanigan dito si BP Sara, mga kababayan. Pero nakikita kasi ito ng ating mga kababayan, bakit siya lang? Samantalang napakarami naman ang may confidential fund, mas malala pa nga po yung iba yung katulad niyan, pati yung flood control, nabanggit din, mga kababayan. 9 na buwan na. Walang nangyari sa flood control, sa ginagawa nilang pag-imbestiga noon. Meron bang napakulong na mga malalaking isda? Wala. Yung mga sapsap lang, mga munamon, mga dilis, yan lang ang napakulong nila. Pero yung tunay na salarin, mga mastermind, nabubuhay pa rin ng mariwasa, malaya pa rin sila, nakabarong at nakakurbata pa, mga kababayan. Lantaran sa tanghaling tapat na ninakawan tayo ng napakalaki, trilyon ang ninakaw sa atin, mga kababayan. Pero pagka may mga tumitistigo para sana masolusyonan, mahuli yung mga nagsamantala sa kaban ng bayan, sila pa ang ginigipit, mga kababayan. Sila pa ang kinakasuhan, sila pa ang tinatakot. Anong klaseng pagpapalakad ng pamahalaan o gobyerno ito, mga kababayan? Tuloy pa natin. Kaya ito pong 9-15 na approval rating ni BBM, totoong pulso po ito ng Pilipino. Kasi ngayon po, hindi lang po mahirap ang sakal na, nagugutom na. Pati na po ang middle class, kasama na dyan yung mga fixed, ang mga sweldo, at ang mga government employees na tinatax ng gobyerno sa income tax, habang ang inflation, ang taas ng bilihin, at ang taas pa rin ng presyo ng gasolina, crudo at kerosene at mga gasol. Kaya parang manhid na si BBM Parang punta-punta ng Japan, ganyan. Kaya alam mo, kaya naniniwala ang tao na talagang pipilitin niya na ma-impeach itong VP Sara para may chance yung kanyang kandidato. Ayan mga kababayan, alam nyo, hindi naman po masama na bumiyahe ang Pangulo at magpunta sa iba't ibang bansa kung para sana sa ikabubuti ng bansa at kapakanan ng mga kababayan natin ang magiging layunin ng kanilang paglabas-labas sa bansa.
kung sila sana ay makakuha ng mga investor para makapag-invest sa ating bansa o kaya makapangutang. Wala na yatang magpapautang sa atin mga kababayan. Ayaw na nila na mag-invest ng malalaking halaga dito sa ating bansa kasi nga kinakurakot lang mga kababayan. Yun ang totoo. Oo, mga kababayan, yung negative 15 na trust rating ng ating Pangulo, yan ang naging tugon ng ating mga kababayan dahil sa pagkadismaya nila, dahil sa nawawalan na sila ng pag-asa, puro hirap na lang, bangayan dito, bangayan doon, walang kapayapaan sa Senado, lahat ng mga gustong magsulong na magbigay ng kanilang mga nakita na mga nangyaring krimen katulad dyan sa flood control, ginigipit, hindi pinatatahimik kung ano-ano ang ginagawa, tinatakot para lang sa ganun ay hindi matuloy ang investigasyon na yan. Pero mga kababayan, dahil sa naiba na ang naging chairman ng Blue Ribbon at vice chairman si Senator Rodante Marcoleta, sabi niya sa speech niya, sa privilege speech niya, kahit anong mangyari, kahit iisa na lang akong nakatayo, itutuloy ko pa rin ang investigasyon sa flood control na yan. At yun ang kinatatakutan nila mga kababayan. Salamat. Naglagay talaga, gumawa ang langit ng paraan para makita natin, mga kababayan, ang pag-uugali ng mga nasa Senado, ng mga nasa Kongreso, kung sino-sinong mga tao na yan, naihayag sila. Darating ang araw, mga kababayan, 2028, makikita nila ang galit ng mga Pilipino sa kanilang mga pinaggagawa, mga kababayan. Kahit sino po ang kandidato dyan, PBBM sa sunod na eleksyon, matatalo po yan. Dyan Ayun yun kasi ang pinagkakaabalahan nila ngayon, mga kababayan. Yung tirahin nila, yung kanilang kalaban sa politika. Papalapit na po ang 2028, 2026. Pag nag-2027 na po yan, mga kababayan, wala na pong wala na po silang ibang gagawin kundi mangampanya ng mangampanya, pumunta at lumapit sa mga tao, humingi ng boto ng kanilang matamis na oo, pangakuan ng kung ano-anong mga pangako na naman. Pagkatapos mapapako lang, mga kababayan, nasaan ang 20 pesos na bigas? Nasaan ang bababa ang lahat ng uri ng mga bilihin na sinasabi noon, mga kababayan? Bakit kanyo? Baka magtanong ko, bakit kanyo si Senator Marcoleta, nasaan yung 2K na kuryente? Yan naman siguro ang sasabihin ninyo. Mga kababayan, kung napansin ninyo, hindi tumitigil si Senator Rodante Marcoleta. Napag-usapan na po yan at dininig na po sa Senado ang kanyang panukalang batas tungkol dyan sa kuryente. Hintayin lang po natin, mga kababayan, sapagkat may proseso po yan. Kapag yan ay inaprubahan na, naisabatas na, mangyayari na po yung pangako ni Senator Rodante Marcoleta tungkol dyan sa kuryente yan, mga kababayan. Yan ang pinagkakabalahan na talaga nila. Gusto nilang ibagsak, gusto nilang, kung talagang magagaling kayo, kung talagang mahuhusay kayo, mababait kayo, at wala kayong alam na ginawa ninyong masama, bakit hindi kayo lumaban ng patas at talunin nyo na lang yung pinakamalakas na kalaban ninyo? Ganon dapat. na po makikita ninyong galit ng tao. Sa kabilang banda, nakikita naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na pagkakataon ang naging resulta ng survey. Sa isang pahayag, Anong pagkakataon ang naging resulta ng survey? Pagkakataon, yan talaga ang resulta ng survey, Attorney Claire, Auntie Claire. Yan yung naging tugon ng mga tao
ng mga Pilipino dahil sa mga nangyayari ngayon at nararanasan nila sa buhay, yun. Ano nga pagkakataon lang. Sinabi nitong magsisikap ang pamahalaan para maramdaman ng mga mamamayan Ano kayang klaseng pagsisikap ang gagawin nila? Pagsisikap na ikulong ang mga kritiko ninyo? Ganun ba gagawin ninyo? Ikulong yung mga nagpapahayag lang ng kanilang saloobin? Ikulong yung mga taong iniimbentuhan nyo ng kaso? Ganun ba ang gagawin nyo na pagsisikap? ang serbisyo nito. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Kaya mga kababayan yun ang naging trust rating ngayon ng ating Pangulo sa kasaysayan ng lahat ng naging Pangulo sa ating bansa, mga kababayan. Ganyan po kababa ang trust rating ng ating Pangulo, negative 15, malapit na pong maging 0, mga kababayan. Sino may kasalanan yan? Tao ba? Yung mga kababayan ba natin ang may kasalanan? Ang may kasalanan ba dyan ay mga taxpayer? Hindi po. Magbulay-bulay po kayo kung sinong may kagagawan yan. Tinan ninyo yung mga kasama ninyo dyan, Apo Presidente, at baka napapalibutan po kasi kayo ng mga advisor, yung mga nagpapayo sa inyo, o kaya kayo mismo, kung ano siguro ang gusto ninyong mangyari, yun na lang siguro at hindi na po naaayon sa kapakanan ng ating mga kababayan. Baka ganun lang nangyayari. Mga kababayan, nagbigay lang tayo ng konting reaksyon dito sa balitang ito. Sana po, kayo po mga kababayan, kahit hindi namin sabihin, kahit hindi kami magsalita, napapanood nyo po ang mga nangyayari araw-araw, minu-minuto, oras-oras sa mga nararanasan ng ating mga kababayan sa ating bansa. Napakatindi ng kaguluhan, laganap ang kasamaan, hindi na tumitigil ang bangayan ng mga nasa Kongreso, mga kababayan. Kailan kaya titigil ang mga ito? Mga kababayan, malapit na po mag-2028, dyan na po natin ipapakita. Diyan na po natin ipapakita yung kung sino lang ang karapat-dapat. Sana wag magkaroon ng hocus-pocus dyan, mga kababayan. Diyan na magkakaalaman. Mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat, mga kababayan namin, dyan sa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa amin. Lagi namin sinasabi po sa inyo, nasa man po kayo, ano man ang inyong ginagawa, lagi kayong mag-iingat.